I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to driven by greed. Walang iisang tao na kumokontrol o nagkukumpas sa nangyaring korupsyon sa flood control projects sa buong bansa. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Ping Lacson, ang anomalyang nangyari ay maituturing na microcosm o may mga sari-sariling mastermind sa bawat rehiyon o district engineering office. Base sa mga naging pagdinig ng komite, ayon kay Senator Lacson, lumalabas na mayroong organisadong sabwatan sa pagitan ng Department of Public Works and Highways officials at iba pang opisyal ng pamahalaan. Sabi ko nga, di ba, parasitic Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Dagdag ng committee chair, bagamat si Zaldico ang dating House Appropriations Chairperson na nag-aaproba ng pondo, hindi siya agad matatawag na mastermind, maliban na lamang kung may matibay na ebidensyang magpapatunay na siya ang overall manipulator ng nangyaring katiwalian. Based on evidence, walang isang taong pwedeng mag-command sa lahat ng RD, not even the DPWH Secretary, na ito. Merong mastermind, sa Bulacan may mastermind. Sa Mindoro may mastermind. Pero may mga interlocking parang interventions na maglagay ako dito sa region mo, meron ako dyan. Isang tao, maglagay ko sa region mo, meron ako dyan. Merong ganon. But sir, kung si Zaldico yung nag-aalat ng karamihan sa pondo, siya yung ano pong tawag sa kanya? Hindi ba siya ang mastermind? Hindi siya considered as mastermind? Depende sa evidence to be presented. If it comes to that and he is identified to be the, overall parang manipulator, so be it. Pero yon, hindi mo pa rin siya ma-attribute na mastermind. Ipinaliwanag din ni Senator Lacson na hindi lang sa Bulacan at Oriental Mindoro itong mga maanumalyang flood control projects. Kaya ipagpapatuloy nila ang investigasyon upang makita kung gaano kalawak ang korupsyon sa mga flood control projects sa buong bansa. Now we intend, and as we are now gathered here, tuloy naman yung mga teams na sabi ko mag-extend kayo hanggang Visayas and Mindanao para lang makita natin how widespread yung corruption pagdating sa flood control projects. Matapos mailahad sa plenaryo ang synopsis ng mahigit 400 pahinang report ng Senate Blue Ribbon Committee, pinahahanda na ngayon ni Senator Lacson ang transmittal letter para sa Office of the Ombudsman at Department of Justice. That is the next move. Moving forward, pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech. So, nasa record na yan. Para magamit naman ng Ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila. Muling nilinaw ni Senator Lacson na ang inilabas na report ng Blue Ribbon Committee ay hindi pa pinal. Binigyang diin din ito ng Ombudsman at DOJ ang magsasampa ng mga kaukulang kaso sa mga personalidad na mapatutunayang bahagi ng malawakang korupsyon sa flood control projects. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.